Malakas na ang ulan, sobrang lubak ng kalsada sa Quezon papunta ng Bicol. Ngayon dito sa Bicol region, hindi ko lang alam, pero marami ditong ginagawa na kalsada dito. Okay, so ngayon ay January 3 pa lang, 2025. Yan. So nagpe-prepare na kami kasi bukas ay aalis na kami. Land trip na papuntang Visayas and Mindanao. So magdadala muna ako ng gamit doon sa parking para may kabit na rin natin yung top load, roof rack and top load. So let's go. Okay, so tayo kabit na namin yung aming top load. Ayan, okay na yan. Fix na siya, medyo matibay na. Hindi pala, medyo matibay na talaga. Parang gusto kong ikabit dito yung Starlink, pero parang duda ako eh, kasi baka may mga maleta pang ilalagay. So malalaman pa mamaya pag pinakot na namin yung mga gamit. Dinner time. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Jollibee na lang kami dahil sobrang busy, hindi na makapagluto. Dalawa. Yan ang mga gamit. Yan, power station, drone. Ready na para mamaya. Maleta. Okay, so nandito na ako ngayon sa garahe. At mag-aasikaso muna tayo ng mga ilalagay sa top load. Nakuha ko na yung mga gamit dun sa bahay. And ito tayo mag-isa muna. Mag-aayos muna ng laman ng ating top load. Nakapagpa-full tank na rin tayo. So tomorrow, diretso layas na lang sa umaga. Reset na rin pala natin yung ating trip meter para hindi din makalimutan bukas. Trip A, ayan. Reset na natin yan. So bukas, simulan natin ang ating biyahe papunta ng Mindanao. First land trip namin as family to Mindanao. Ito po palang Starlink. Baka ma-A1. Dito lang sa taas. Doon ko na si setup to sa Cotabato. Ito yung kargada namin. Konti lang. Stock ng mga bata. Foods, damit. Yan, dyan. Nakakarton lang. Likod namin, wala pang laman eh. Dito. Ito natin. Yan, nandito lang ay ito. Yung drone. Kailangan pala pa rin. Thunderbox. Power station. Tsaka mga pagkain pagkain, tubig. Dito lahat yun. Dito muna yung Starlink. Bukas ko na yan iaakit sa taas. Wala pang laman. Bukas pa matatapos lahat. Pero okay na, dito na yung mga gamit na iba. Hindi na mahirap isalansan bukas. Kunti lang yung aming top load. Last land trip namin, punong-puno yan eh. Good morning vlog muna tayo. Ngayon ay alas 5 na ng umaga. So nagpe-prepare na sila sa baba ng mga kakainin namin sa biyahe, baon sa land trip. So dapat 5 aalis na kami, kaso syempre napasarap ng tulog. Kaya medyo tinanghali ng gising, pero okay lang kasi hindi naman kami nagmamadali. Kung sana buti ng gabi, tulog na lang. Mga bata natin tulog pa. Gigisingin na lang yan mamaya sila pag lapit na tayong umalis. Ibihisan lang naman tong mga ito eh. Yeah, so nag-almusal na kami ng burger at chicken. Nag-almusal namin. Mango pie sa mga bata. At coffee. Ito ang aming baon. Tawag dito? Hash brown. Wala. Nilagang itlog. Adobo. Gising na ang aming kuya. Say hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Yan, ready na sila. Hakot na ulit. Marami pa palang hakotin na gamit. So kukunin ko muna yung sasakyan dun sa garahe para madala dito. Tapos Gina.
Okay, tapos na kami maghakot. Ayan. Ready na kami umalis. Tulungan kami maghakot ng mga kapitbahay namin dito. Yeah. Hatid muna nila kami dito sa garahe. Tapos sisibat na rin kami. Kasi ready na. Inaantay ko na lang sila matapos magkwentuhan. Bye-bye. Kaway muna kayo, kaway muna. Bye-bye na, let's go na. Simula na ng aming mahabang biyahe. Stopover muna kami dito sa Sariaya, Quezon, 7-Eleven para bumili ng kutsara at tubig dahil malapit na kaming magtanghalian. Ngayon ay 11:10 na ng umaga, so hindi pa kami nag-almusal ng maayos kanina, burger lang, kaya nag-prepare na kami mag lunch tapos hanap na kami ng magandang pwesto para makakain. So mayroon na kaming 109 kilometers na itinakbo at mayroon pang natitirang 448 papunta ng Matnog Port. Okay, so stopover muna kami. Tabi ng kalsada, kakain muna. Gutom na kami. Kailangan na nating kumain. Okay, so kakatapos lang namin kumain and 10 hours pa yung biyahe natin. Medyo matagal-tagal pa. Pahinga lang saglit tapos back to the road na ulit. Let's go! Okay, so nandito na kami ngayon sa Camarines Norte. It's 4 PM na. And malakas na ang ulan. Sobrang lubak ng kalsada sa Quezon papunta ng Bicol. Ngayon dito sa Bicol region, hindi ko lang alam, pero marami itong ginagawa na kalsada dito. Sana hindi din malubak. Kasi sa Quezon sobrang lubak. Coverage na kami ng 30 kilometers per hour. Kasi 8 hours bago kami nakarating ng Bicol. Sobrang traffic at lubak ang kalaban. Pero go lang tayo. Okay, so andito na kami sa Naga. Ngayon ay 7:44 na. Stopover muna kami para kumain kasi nagugutom na. Para dire-diretso na to hanggang sa Matnog Port. Let's go.
Where's the grasshopper? I don't know. Okay, good morning vlog muna tayo. So, dito pa kami ngayon sa Irosin, sa Sorsogon. Dito pa kami nagstay nagpagabi sa Riders Inn sa Irosin. Kasi inabot na kami ng bagyo. Hindi ko alam ba't sobrang lakas ng ulan kagabi. Pilitan kami magstay dito sa Riders Inn para matulog at magpahinga. So maya maya lang hanap lang tayo ng makakainan ng almusal, tapos back to the road again. Hi vlog. Hi, Quack. Dito kami Quacky. sa Irosin. Washi. Okay. So ngayon ay 10:16 na ng umaga and waiting na lang kami sa barko. So unloading pa yung barko. Sakay kami sa Montenegro Shipping Lines. So ang total ng nagastos namin, nagbayad ako ng ticket na worth 2,200 kasama sa sasakyan. Sasakyan and tao na yun And 7 packs kami. Isang PWD and dalawang half na ticket kasi dalawang bata. And tapos noon nagbayad ako ng 95 sa LGU. Tapos nagbayad ako ng 210 sa PPE ba yun o PPS, hindi ko alam kung ano tawag doon. After nun nagbayad pa ako ng 150 na terminal fee para sa Innova light vehicle. So yun lang, lalabas ko na lang dyan sa screen kung magkano yung total ng lahat-lahat. Kasi ito yung resibo, sobrang dami. Sobrang dami. Actually yung Coast Guard lang yung walang binayaran Bigay lang sila ng printed na ganito. Yun lang ang walang bayad. Pero sobrang streamlined ng process, napakabilis. Sasabihin na nila sa'yo kung anong window ka pupunta, kung magkano babayaran mo, and napakabilis lang. Unlike nung mga unang biyahe talaga namin na talagang sobrang gulo. Kailangan pang mag-hire ng maglalakad ng mga papel para mabayaran. So waiting na lang kami dito. And yung mga kasama ko nandoon sa terminal. Kami lang ni Papa ang nandito kasi PWD siya. Pwede siyang hindi na bumaba ng sasakyan. Naiwan sila doon sa terminal. Kailangan nilang bumaba, pati yung mga bata. So nagpa-diesel na rin pala ako kagabi bago kami pahinga ng 2,183 pesos. So ito total din natin yan lahat-lahat ng gastos hanggang Mindanao. So here, masakay na kami ng barko ng Montenegro. Tapos naiwan si Daddy sa car. Kami munang mga passenger yung pasakay. Okay, so palabas na kami ng barko. Waiting na lang kami dito sa mga sasakyan na lumabas din. Sobrang alon.
Para akong masusuka kanina. Hindi ako sukahin sa biyahe pero ngayon parang masusuka. Okay naman, naka-recover na. Kinainan ko lang ng konting bikat. Sobrang alon. Tsaka medyo maulan. Inuulan kami. Ang tagal namin nag-antay dun sa Matlog Port. Expected ko around 12 PM nandito na kami. Kasi nakaalis kami dun sa inn. Sa Riders Inn ng 9 AM. And mga 10:30 nakakuha na kami ng ticket. Ready na for loading. Kaso ang tagal namin nag-antay dun sa pier kaya medyo natagal lang kami. Ngayon ay 2:18. 2:18 na. So, lalabas na kami. Estimated time of arrival namin sa Ormoc ay siguro 10 hours. Mga 12 AM. Kaso syempre may mga stopover pa yan na gagawin. Baka kakain pa kami. Baka madaling araw na kami makarating doon. So, good luck and safe trip sa amin. Okay, so nandito na kami sa Ormoc City. Dumating kami dito kaninang madaling araw ng around 2 AM. So nakatulog kami ng 4. Magpo 4 AM na. Dito kami nagstay ngayon sa bahay nila Mama and Papa sa Ormoc City. And mamaya magpe-prepare na kami para sa Mindanao journey ng aming biyahe. Hi ka dito. Say hi vlog. Hi, bye!